May nagtanong sa akin, "Good evening po sir, baka sakaling mapansin po ang aking mensahe at makahingi na din ng advice po. Isa din po ako sa victim ng OLA dahil lampas na po ako sa due. Maraming di magagandang text messages ang aking natatanggap at mga pananakot. Nag-send din po sila ng name ng aming barangay captain and barangay secretary na nakipag-ugnayan na daw po sila sa aming barangay captain and barangay secretary. Maaari daw po akong makipag-ugnayan sa kanilang kumpanya para malutas ang issue. Pagsasagawa daw po sila ng field visitation at barangay settlement kapag naproseso na daw po ang demand letter. Totoo po kaya ito, sir? Di ko naman po intensyon na takasan obligasyon. Nagipit lang po talaga. Need po ng advice. Thank you po." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan po. Talaga naman. Maniniwala ho ba tayo rito na pwede raw ho makipag-ugnayan sa kanilang opisina para daw ho malutas yung yung issue? Ayos Sige, sagutin mo natin itong katanungan na pinadala niyo po sa akin. Okay? Sabi niyo nga ho, na lumampas kayo doon sa due date nyo at mayroong mga hindi magagandang mensahe, at pananakot kayong nare-receive. Well, doon ho tayo muna. Wala naman ho talaga tayo magagawa dyan sa mga yan dahil kaya nga ho mga bugok na at abusadong online lending apps ang tawag mo dyan dahil nga wala namang alam sa paniningil yan. Talagang puro ganyan lang, pananakot, panghaharas ang gagawin yan. I-intimidating kayo niyan. Totoo po. Kasi nga ho, walang alam sa paniningil wala hong naggabay dyan sa mga yan. Kulang sa arugaya mga bugok na yan Kaya ho talagang ganyan lang ang mapapala nyo dyan sa mga yan. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo hong intindihin yung pananakot na yan. Ang intindihin nyo po is kung ano po yung ginagawa nyo pang araw-araw, lalo na doon sa inyong hanap buhay. Para makabayad kayo dyan, makalampas na kayo sa mga bugok na yan. Okay, may sinasabi ho kayo dito na nagbigay sila ng pangalan ng barangay captain ninyo at nakipag-ugnayan na sa barangay captain tsaka sa secretary. Okay, ganito lang ho yan, kahit sino naman ho kayang gawin yan. Okay? Ako ho, pag nakita ko address nyo, google ko lang naman ho yan malalaman ko na ho kung sino ang barangay captain doon tsaka barangay secretary. Di ba? Kasi malabo pa po sa Alketran na makipag-ugnayan niya sa barangay ninyo. Totoo po yan. Hindi ho tutungtong yan doon dahil unang-una po, galit na ho ang mga taga-barangay dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Baka mamaya, na lang yan, damputin na lang yung mga bugok na yan. Hindi ho tutungtong yan. Kasi, unang-una ho, wala naman silang karapatan na pumunta sa barangay dahil nga pinagbawal na ho sila doon, di ba? Meron ho, Supreme Court Administrative Memorandum, Di ba? Na pagkayan, organisasyon, pagkakumpanya, juridical entity, hindi na ho sila paradaanin ng barangay kasi meron na ho silang kakayanan magdemanda So, hindi na ho sila padadaanin talaga dyan. Kaya huwag ho kayong maniwala na pupunta sa barangay. Maaari pa nagpunta sa bahay nyo ng gulo, yung abusadong online lending apps, kayo magpapabarangay. Pwede yun. Kasi taga-roon kayo Constituent nyo yung mga taga-barangay, di ba? Kaya kayo, meron kayong karapatan iangal sila dun. Ganun lang ho. Pero sila, wala silang karapatan dyan. Okay? Tapos, eto ako natatawa. Maaari na daw, makipag-ugnayan sa kanilang kumpanya para malutas ang issue. Actually, wala namang issue dapat Okay? Kung yan, sinunod nila lahat ng batas na nakalatag po para sa pagpapautang, walang issue Sila ang issue actually. Di ba? Kasi yan, kung tama ang pag-advertise nila, hindi kayo makukuha dun sa bait nila. Kasi binibait nila kayo Kumbaga para sila nangingisda Mali yung sinasabi nila dun sa kanilang advertisement Di ba? Pangalawa, wala man lang offer. Di ba?
Magugulat ka na lang, pinadala na sa sa e-wallet mo pag nalaman yung number mo. Hindi pa nga tapos yung pag-fill out mo sa application, meron ka na matatanggap na na pera doon sa e-wallet mo, di ba? O dapat yan may offer muna. No, sasabihin sa'yo, ito lang offer ko sa'yo. Tatanggapin mo ba? Pag sinabi mong hindi, tapos ang transaksyon. Pag sinabi mong oo, now that's the time kailangan niya naman, i-discuss niya yung the Truth in Lending Act. Importante yung batas yun eh. O hindi ginawa yung batas na yun para baliwalain. No, kasi pagka yan nalaman ninyo, no, pagka kasi diniscuss nila yun at nalaman yung interest, processing fee, yung penalty, at saka kung gaano kahaba lang yan, hindi nakukurin definitely. Kaya hindi nila ginagawa yun. Di po ba? Mga tuso. Kaya hindi nila dinidiscuss yun. So ano ang issue? Yan ba nasa kanila? Kasi kung sinunod nila yun, wala naman na magiging problema. Tapos ito pa. Lahat ng mga detalye nyo na importante, ninakaw nila sa cellphone po ninyo. Kasi ginagawa nila collateral yun. Di ba? Napakawalang niya talaga. Pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, ayan, tatawagan yung mga ninakaw nila sa contact list mo, ipopost ka sa social media, katakot-takot na, blackmail talaga ang ginagawa ng mga bugok na yan. Di ba? Tapos, sasabihin, makipag-ugnayan sa sa kumpanya nila, abay sila ulo. Hindi nga kayo nakikinig, mga bugok at abusado online lending apps, pag nakikiusap yung mga kliyente ninyo. Tapos gusto nyo pa makipag-ugnayan. Ayaw nyo kayo bigay yung address eh. Diba? Takot kasi kayo. Ano yung sinasabi nyo makipag-ugnayan sa kumpanya? Mga bugok kayo. Diba? Kaya lakas-lakas nyo magsalita ng ganyan. Hindi nyo naman kayang pangatawanan. Sige nga, pag nagpunta yung kliyente nyo sa bahay, tuloy, sa opisina ninyo, ano gagawin ninyo? Tatangahan nyo lang. Ngangangahan nyo lang, definitely. Kasi wala kayong alam sa paniningil. Diba? Kaya ayaw nyo magpunta ron, mapapahiya kayo. Diba? And not only that, takot kayo kasing marid. Takot kayong puntahan doon ng kliyente ninyo. Dahil mapinagagawa nyong multo. Ginawa nyong panghaharas at pangwawalang sa mga kliyente nyo. Doon kayo natakot. Di ba? Kayo gumagawa ng multo nyo eh. Tapos takot na takot kayo. Mga bugok. Tapos ito pa. Di ba? Sinabi ho sa inyo, nakipag-ugnayan na sa kapitan nyo tsaka sa sekretary. Talagang magulo yung mensahe nila eh. Tapos ngayon, magsasagawa na rin ng field visitation at barangay settlement. Ano ba talaga? Di ba? Akala ko ba nakipag-ugnayan na sila sa barangay captain tsaka sa barangay secretary? O tapos ngayon, magpi-field visitation pa. Diba? Tsaka, bakit pupunta sa barangay? Diba? Ang lapit mo na sa bahay, doon ka dumiretso sa bahay para makausap mo yung kliyente. Tanga ka? Hindi mo kailangan idama yung kapitan dyan tsaka yung barangay secretary sa problema. Kasi, usaping utang yan eh. Yung kliyente ninyo, tsaka kayo dapat nag-uusap. Ganun lang kadali yun. Hindi nyo kailangan pahirapan ng paniningil. Mga gago kayo. Mario Joseph, barangay settlement. Anong titing? Liwanag doon sa memorandum mo, ng Supreme Court, hindi na kayo tatanggapin, tapos may barangay settlement pa. Pasira ulo. Kung yung kliyente, siguro, yan. Ko-complain kayo, or di kaya pupunta sa barangay para maging legal o planchado yung magiging transaksyon, pwede yun. Pero kung kayo mag-i-initiate mga bugok at abusado online lending apps, malabo pa kayo sa alketran. Hindi kayo papayagan doon. Okay? Doon sa katanungan po ninyo, na kung totoo ba to, hindi ho totoo to. Malabo pa ho to sa alketran. Wala ho silang kakayanan ng ganyan. Kaya kung ako sa inyo, isang tabi nyo ho itong mga ganitong klaseng pananakot, pangharas. Okay? Mag-concentrate kayo doon sa inyong hanap buhay para mapag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya mabayaran. Sundin nyo na lamang po kung ano po yung nakalagay doon sa ceiling on interest rate. Okay, kung nahiram nyo po is 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 months yung termino. Talaga hindi lalagpas kasi 7 days lang sila eh. So, ibig sabihin po, 15% per month lamang po ang kabuuang interest na po pwedeng ipataw. Okay? Kasama na ho dyan yung nominal interest, processing fee, notarial fee, at kung ano-ano pang fee. 15% lamang po.
Okay? Tapos kayo, kung lumagpas kayo na isang buwan, no, may karagdagan pong 5% yun. Kada buwan na lampas nyo, 5% ng 5% po yun. Pero may limit yun. Okay? Hanggang 2 lamang po ng utang ninyo. Kung sakali na-approve kayo, 2,000. Let's say, sabihin na natin merong interest na 500, 2,500. Times 2 lang po, hanggang 5,000 lang po ang po pwede singilin sa inyo. Okay? Yun po ay ayon sa ceiling on interest rate. Okay, ngayon, antayin po natin kung magkakaroon po ng panibagong memorandum dyan ng ang BSP. Kung meron na sila sa above 10,000. Antayin po natin kasi nga, iba, nasita sila ni Senator Raffy Tulfo nung nakaraang Senate hearing. So, abangan po natin. No, kasi talagang maraming mababago dyan. Actually, kami is nag-aantay lang din. Para kahit paano, makapag-adjust din po kami. Di po ba? Kailangan kasi natin sumunod dun sa batas di ba? Kung yun ang pinag-uutos ng gobyerno natin, kailangan natin sundin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.